Tapos, pagkatas nun, ano yung sumunod mong naging trabaho? Parang gusto ko nga po talaga sa entablado. Gusto ko ng stage. Mm-mm. Gusto ko pong kumanta. Ako rin po kasi napumilit sa nanay ko eh. Feeling ko po. Kasi Ayoko na po sa tambakan ng basura. Gusto ko na po sa entablado. hindi po. Nainggit po ako sa nanay ko. Gusto ko rin parang palakpakan. Tsaka gusto ko rin yung parang pakiramdam na nananalo. Gusto ko pong gawin ko ano yung ginagawa ng nanay ko. Kaya po ako namulat at nakitaan yung nanay ko na meron pala akong talent sa pagkanta. So, sumali ka sa mga Sinali po, contest? singing contest. Ilang taong ka nun? Ito na po, 5 years old na po ako nito. 5 years old pa lang, Opo. sumasali ka na sa contest? Opo, Ma'am Cara. Kasi po, yung bata po kasi dati, may mga little division. So, Oo. parang 7 years old, 8 years old pa baba. So, sinasali talaga ako ng nanay ko. Nananalo ka? Opo, Ma'am Cara. Ang isa po talagang nagpa-desisyon sa nanay ko na pumunta na tayo ng Maynila is sumali po ako sa Little Big Star, Cebu. So, sa kabilang channel po ito. Hindi po ako pinalad, Ma'am Cara. Umabot po ako ng finals eh. Sa Cebu po ito, Ma'am Cara. Umabot pa ako ng finals na akala namin yun na magpapabago sa buhay namin na parang ito na yung chance. Eh natalo ko, Ma'am Cara. Natalo ka. Natalo ako. So, Pero may consolation prize naman yun. opo, Ma'am Cara, pero syempre sa dami po namin, parang hindi po kakayanin din yung parang napanalon. Kumbaga po, mauubos. Mauubos. Kasi wala pong trabaho yung tatay ko. Syempre, nababasura lang po kami nun. Ang galing po ng nanay ko, sobrang lakas po talaga ng loob niya, Ma'am Cara. Sinabi ba naman sa nanay ko, punta tayo ng Maynila. Sabi ng tatay ko, punta tayo Maynila. Ay, wala nang ang pera. Wala tayong pera. Hindi, kaya yan. Ibenta natin ito yung bahay. Yung manok mo, ibenta mo. sabi sa akin, imal naman ng tatak yung manok. Ano? Ibibenta, Bisaya po yun pero ano? May benta ko yung mga manok na to. Hindi. Kasi, nagsabi yung boss ng, ng Little Big Star, meron daw Little Big Star sa Maynila. Pumunta kay Maynila. Pumunta kami na Maynila, binenta yung manok, binenta yung bahay naming third floor pero nakabengkong onte, binenta po yun. Pagdating po namin, Ma'am Cara, wala pa kaming kilalang kamag-anak, hindi pa naman po uso ang Facebook, Messenger, Instagram. So, saan kayo pumunta sa Maynila? Saan kayo tumira? Ang pinakaalam lang po ng nanay ko tsaka tatay ko, Luneta. Tumira kayo sa Luneta? Tumira po kami sa Luneta. Kung makikita po ninyo sa may Manila Zoo, sa may tapat po na may entrance, meron po dyan, di ba po, merong mga malalaking slide. Doon namin nilagay lahat ng gamit namin. Palaruan ng mga bata, playground. Doon lang po kami nag-stay. Sa Manila Zoo? Opo. Sa tapat po ng Manila Zoo, sa Luneta Park na rin po ito. Doon lang po kami. Sabi ng nanay ko, dumating kami ng mga madaling araw na. Dito na muna kayo. Kami ni Robert, kasi Robert po ako. Kami naman na ni Robert. Punta lang muna kami doon sa estasyon. Wala nang tulog-tulog. Wala nga po toothbrush eh. Rekta na kaagad ng stasyon. Guard! Ganun pa yung nanay ko. Guard! Asan ba dito, guard, yung pa-audition kayong anak ko? Ay, ma'am, sorry, hindi na kayo abot kasi na to eh. Kumbaga sa commercial, parang final casting na. Hindi na tumatanggap ng audition. Oh, no. Oh, no! Ganun po talaga yung parang, bata pa naman, wala pa akong pakialam nun. Ayaw po talaga kami papasukin, Ma'am Cara. Anyways, yung nanay ko, ayaw mo talaga maniwala. Kanta, halik. Ganyan pa ng nanay ko. Kumanta ka Aegis. Aegis. Ayoko sana. Kanta po ako. Tinuro sa amin yung pang final casting. Kanan kayo doon sa may bigla may audition center dyan. Huwag niyo sabihin, pinapasok ko kayo. Kayo nang bahala dyan. Pinapasok kami ng gwardya, Ma'am Cara. Sa final Sa casting final agad. casting. Pero sabi sa amin ng gwardya, huwag niyo akong ituro, Huwag niyo akong ituro. Basta bahala na kayo dyan. Pinapasok ko na yun. Kayo na bahala sa next step. Parang ganun na yung niya. Siguro naawa na po yung gwardya. Kasi syempre, wala na po kami uuwi, Ma'am Cara. Ngayon, lumangoy po kami pabalik ng Cebu. Okay. Diba? So, kapasok po ako. So, kumanta ako ng 4 na kanta po ata yun. So, hindi ako nakakaintindi ng Tagalog. Wala. So, ang interpreter ko nun, di ba ang lakas maka-foreigner? Ang interpreter ko nun, nanay ko. So, ina-interview ako, okay, what is your name? English pa. Unsa? Ganun pa ako. Parang, ano yun? Wow, kasabot. Ganun pa ako. Mama lang. Tinuturo ko yung nanay ko. So, mama ko yung nagiging interpreter. Siya yung, kumbaga, nagiging bridge ko patawid dito sa kung ano ang meron ako ngayon.